Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. May kahulugan sa buhay ang gilingang bato ng kanyang ina. Walang nakaalam kung gaano nakatanda ang gilingang bato. Ito'y nagisnanan naming magkakapatid. Ayon kay ina, ito'y minana niya kay Impo na minana rin naman daw ni Impo sa sariling ina nito. Sa likod niyan ay wala nang nakapaglalahad ng kasaysayan ng gilingang bato. Maliban sa sabi-sabi na ang kalahian daw ni ina ay kalahian ng magpuputo. Ang ina raw ni Impo ay isang mahusay na magsusuman na kilala sa buong San Fermin at dinarayo maging ng mga taga-Ratig Bayan na nagnanais magregalo o maghanda ng espesyal na suman sa kapistahan, kasal at iba pang okasyon na may handaan. Si Impo ay naging kabalitaan daw naman sa kanyang bibingkang sapin-sapin. At kung ang pagpuputo ay likas sa talinong namamana, si ina ang tanging nakamana niyon pagkat sa kanilang magkakapatid, 3 lalaki at 4 na babae, siya lamang ang lumabas na magpuputo. Sa mga sul-ngasol na hilatsas ng gilingang bato, ang pinag-ukitang batong buhay ay maaaring sintanda na ng panahon. Ngunit ang mismong gilingan ay hindi kapapansinan ng kalumaan, maliban sa tatang ng mulawin na kuminis na at nagkabaywang sa kaiikot ng sari-saring kamay. Hindi ko alam kung gaano kahusay na magpuputo si ina. Sa lasa ko, ang kanyang lutong mga kakanin na bihira kong tikman ay wala namang katangi-tanging sarap. Ngunit maaaring dahil ako'y sawa na. Nawawalan ng lasa ang pinakamasarap mang pagkain kapag araw-araw ay nakahain iyon sa iyo. Ngunit maaaring masarap ngang magkakanin si ina. Pagkat siya, tulad ni Impo, ay naging kabalitaan din sa pagpuputo. Ang pagkakanin ni ina, kumbaga man, ay hindi siyang sandigan ng aming kabuhayan noong nabubuhay pa si ama, na isang panday. Kung bagay, nakatutulong lamang si ina. Ngunit biglang-bigla ang pagkamatay ni ama. Nakaramdam na naninigid na pananakit sa puson at pamamanhid sa paligid ng pigi. Inakalang iyon ay kung ano lamang natitigil din ng kusa. At nang pumayag na pahatid sa ospital, ng panahong iyon ay mayayaman lamang ang karaniwang nagpapa-ospital. Sa kabisera ay huli na. Mula sa San Fermin hanggang sa kabisera ay 2 oras na paglalakbay sa karitela. At sa daan pa lamang ay sabog na ang appendicitis. Maliit pa ako noon, 7 o 8 taon, upang akin ang maunawaan ang kahulugan ng pagyao ni ama at ang mga naiwan. Ngunit nang malaki na ako, ang pangyayari na pag-uusapan pa rin paminsan-minsan ng aking mga kapatid at ang nilalaman ng kwento-kwento ay nag-aalay ng tagni-tagning kabuuan. 2 beses lamang daw umiyak si ina, sa aktwal na sandali ng pagkamatay ni ama at nang ang bangkay ay binababa na sa hukay. Ang pait ay kinimkim sa kalooban, ayaw iluha. At sa libing pa lamang ay usap-usapan na ng mga tao kung paano kami mabubuhay ngayong wala na si ama. Kawawa ro naman kami. 3 araw pagkaraan ng libing, ay pinulong daw kami ni ina. Hindi ko ito natatandaan. Wala nang ama ninyo. Anong iniisip ninyong ngayon sa buhay natin? Isa man daw sa amin ay walang umimik. Si kuya, panganay sa amin at ang 17 taon noon, si ate, si Diko, si Ditse, saka ako, ang bunso. Kikilos tayo, sabi raw ni ina. Pero kikilos tayong lahat. Dati, si ina ay nagpuputo lamang kapag may pagawa sa kanya.
Ngunit ngayong wala na kaming ibang pagkukunan, ay hindi na maaaring iyong umasa na lamang kami sa dating ng order. Kailangang magputo kami at magtinda araw-araw. Naging abala ang gilingang bato mula noon. Gumigiling kaming lahat, palit-palitan. Sa umaga, ang malagkit ay nakababad na. Sa hapon, ang simula ng paggiling, na inaabot ng katamtamang lalim ng gabi. Hindi madaling gilingin ng 3-4 na palangganang galapong. Bukod sa mga tanging paggawa, si ate at si kuya ay nagtulong sa isang pwesto ng bibingka at puto bumbong sa kanto. Si Ditse ay nakapwesto sa palengke tuwing umaga. Sa hapon ay lumilibot. Sunong ang bilao ng sumang malagkit at suman sa hilaya. Si Diko, na ang karaniwang tinday butse at palitaw, ay nakababad naman sa palaruan ng pool sa bayan. Ngunit tuwing Sabado at Linggo ay nakapwesto sa harap ng sabungan. At maging ako, sa edad kong iyon, ay nagtitinda rin. Naglalako ng gorgorya pagkamat hindi ako lumalayo ng malayo. Natatandaan ko na minsan ay napaaway ako sa aking paglalako ng gorgorya. 2 bata ang nakisabay sa lakad ko. At tuwing itatawag ko ang aking tinda, ay ginagagad ako. Nakipagbabag ako dahil doon. Umuwi ako ng umangal-ngal, tumurugo ang bibig, may kalmot sa leeg at sa pisngi. Nagsumbong ako kay ina, ngunit ako ang kanyang sinisi. Hindi ko raw dapat pinansin ang panunukso, at lalong hindi raw nararapat na makipagbasag ulo ako ng dahil lamang doon. Pinadapa niya ako. 3 sunod na pinalo ng patpat. Hindi mo dapat ikahiya ang paghahanap buhay, sabi niya. Inulit niya ang pangaral na ito sa aking mga kapatid kinagabihan. Ayokong ikahiya ng sino man sa inyo ang hanap buhay natin. Hindi tayo nagnanakaw. Pinaghirapan natin to. Ngunit ang higit daw na pinag-uukulan niyon ay si kuya, na di umano sapagkat binata na, ay malimit magparamdam kay ate ng pagkapahiya sa bibingkahan at puto-bungbungan. Hindi naman sa paglapastangan sa alaala ni ama. Magaan-gaan ang naging pamumuhay namin kaysa noong buhay. Ang aming bahay na pawid at kawayan ay naging tabla at yero. Sa gabi, ang kabuuan ng mga entrega ng pinagbilhan ay tinutuos ni ina, ang tubo ay inihihiwalay sa puhunan at itinatabi. Matrabaho ang pagkakakanin. Mula sa pangunguha ng mga dahon ng saging hanggang sa pagtitinda ng luto ng mga kakanin ay samut-sari sa paghahanda at gawain. Ngunit sa kabila ng mga kaabalahan, ay naisingit namin ang pag-aaral. Maliban lamang kay Ditse, na sapagkat may kapurulan ng ulo sa eskwela ay tumigil na pagkaraang makapasa ng pasang-awa sa 5 grado. Nauna si kuya na nagkolehiyo sa Maynila, pagkat nooy wala pang kolehiyo sa lalawigan. Sumunod si ate, sumunod si Diko. Nababawasan ang katulong ni ina sa hanap buhay, ay nadaragdagan naman ang paggugugulan. 3 na lamang kaming naghahali-halili sa gilingang bato. Sa isang banday, may pagpapasalamat ko na lamang mapurol ang ulo ni Ditse, sapagkat kung hindi, ay sasapit sana na ako lamang ang may iwang katulong ni ina. Patuloy ang pagtanggap ni ina ng mga paggawang puto at suman. Si Ditse ang pumalit sa bibingkahan at puto bumbungan. Sa akin napasalin ang pagtitinda ng kakanin sa palaruan ng pool sa bayan at sa sabungan tuwing Sabado at Linggo. Gayunman, ang kita namin ay hindi nakatulad ng 5 kaming kabalikat ni ina sa hanap buhay. Tulad ng aming nakatatandang mga kapatid,
Nang matapos namin ni Dico ang mga kursong pinili namin at magkaroon ng sariling trabaho, ang sumunod na hinarap namin ay pag-aasawa. Si Ditse ang pinakahuling nag-asawa sa amin at ang naging kapalaran naman ay isang magsasaka. Nalayo kay inay ang kanyang mga anak, liban kay Ditse, at sa napangasawa nito nakapisan sa kanya. Sa dating bahay namin, kaming tatlong lalaki ay layo-layo na rin ang tirahan sa kamay nilaan. Si ate, na ang napangasawa ay isa ring teacher na tulad niya, ay iniuwi ng aking bayaw sa sariling bayan nito sa Santa Cruz, Laguna, at doon sila parehong nagtuturo. Ngunit hindi kami nakalilimot sa pagdalaw kay ina. Lalo na tuwing Pasko, nasa kanya kaming lahat, pati na ang mga manugang at mga apo. Talagang matanda na noon si ina. Pilak na ang kanyang nagdadalang na buhok. Luy-luy na ang kalamnan ng mga braso. Lumaladlad na ang mga pisngi. Ngunit sa larawang iyon ng katandaan ay mababakas pa rin ang katatagan. At sa may kalabuan ng mga mata ay masasalamin ang kawalang pagsisisi sa kanyang buhay at sa kanyang pagiging isang ina. At bakit nga hindi? Sa abot ng kanyang kaya ay nagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Bukod sa pagdakila ng kanyang mga anak, siya ay pinupuri ng mga nakakakilala. Sa San Fermin, ang anak ng isang kutsero ay maaasahang magiging isang kutsero din. Ngunit kami, 4 kaming nakapag-aral at ang ikalimay dapat sanang nakapagkolehiyo din kung di lamang sa isang kakulangan. Bihirang ina ang nakagagawa ng nagawa ni ina. Si Ditse ay abala na sa sariling mga anak upang maasikaso pa ang pagtitinda ng mga kakanin. Ngunit si ina ay tumatanggap pa rin ng mga paggawang puto at suman. Iisa ang payo ng kanyang mga anak na dapat na siyang tumigil sa mabigat na gawaing iyon. Dapat na niyang iniukol ang nalalabing mga araw ng kanyang buhay sa pamamahinga. Ngunit ayaw niya kaming pakinggan. "Madadali ang buhay ko kapag sinunod ko kayo," katwiran niya. Sa lungsod ay walang katatagan ang pamumuhay. Maaaring may trabaho ka ngayon, maaaring bukas naman ay wala. Darating sa iyo ang sari-saring di mo inaasahang mga kagipitan. Umabot ito kay kuya, sa akin, at lalo na kay Dico, na ang tinapos lamang ay kursong Vocational Radio TV Technician. At sa kagipitan, ang takbuhan ni kuya at Dico ay si ina. Sa pananalita ni kuya at ni Dico, ang kinukuhang pera ay hiram. Ngunit sa pagbabayaran ay hindi naman tinatanggap ni ina. "Hamon na, mahirap yung kayo pang kapusin. Nasa Maynila kayo, walang malalapitan." Ngunit ako, sa kagipitan, ay sa mga kaibigan lumalapit. Anhin ko mang wariin ay hindi ko kayang dibdibin na hiningan ng pera sa forma ng hiram si ina. Na tuwing maaalala ko ay sa kalagayang matanda at mahina na ay pumipihit pa rin ng gilingang bato. Ang totoo, ni minsan mula nang ako'y magkapamilya ay hindi ko ipinahalata sa kanya na ako'y kinakapos sa pera. Sa pagdalaw ko sa kanya ay mangyari pa na ako'y may pasalubong na ang ibinili ay maaaring inutang ko lamang. At gayon din, sa aking pagpapaalam ay may iniaabot ako sa kanya na 10-20 piso na maaari ring inutang ko lamang. Kahit anong pilit naman ang gawin ko ay hindi niya ito tinatanggap. Nangungutang ako ng perang ibinibigay ko sa kanya na alam kong hindi naman niya kukunin upang mapalabas ko na ako'y nakaluluwag. Sapagkat ngayon
kami may kanya-kanya ng pamilya. Si ina, kapag tungkol sa pera, ay may ibang trato sa amin. Kung gaano siya kapilit sa pagbibigay ng pera sa mga anak, ay gayon din naman siya kapilit sa pagsasauli sa perang bigay ng mga anak. Kapag umuwi ang isang anak niya at sa pagpapaalam ay walang iniabot na pera, ang hinala agad niya ay gipit ang anak niyang ito. At kaya, umuwi ay may kailangan. Nahihiya nga lamang na magsalita. Dudukot siya ng pera sa kanyang bulsikot at ipipilit iyon sa anak. At kung ibig ng anak na magdamdam at magtampo ang ina, ang kailangan lamang na gawin ay tanggihan ang perang ibinibigay. Kaya't ako, sa pagdalaw ko, upang hindi hinalain ni ina na ako'y hikapos, at upang hindi ako alukin ng perang sa ayaw ko at sa ibig ay kailangang kunin ko, ay nangungutang ako sa kaibigan kung ako'y walang pera, upang may maiabot sa kanya sa aking pagpaalam. Hindi niya tatanggapin iyon, alam ko. Ngunit hindi na lamang niya ako sa pilitang bibigyan ng pera pagkat sa akala niya ay maluwag ako, na siyang kahulugan ng aking pagbibigay. At isa pa ay ayokong isa pa ako sa kanyang mga anak na iintindihin niya. Ibig ko na kapag naaalala niya ako at ang aking pamilya, ang nasa isip niya ay patag ang aming lagay. Minsan, sa pag-uwi ko ay dinatnan ko si ina sa akto na paggiling. Bago ko inagaw sa kanya ang trabaho, ay ilang sandali munang minasdan ko siya sa pagkakaupo ko sa kanyang tabi. Makupad na at hirap ang kanyang mga kilos. May kinig na ang kanyang mga kamay sa pagsusubo ng binabad na malagkit. Mabagal na ang ikot ng pang-ibabaw na taklob ng gilingang bato. Pasaglit-saglit ay tumitigil siya. Naghahabol ng hininga. Wala na ang kanyang dating lakas, sigla at liksi. Ngunit ang pinagtatakahan ko ay kung paanong ang tuyot ng bisig na iyon ay nakakaya pang makapihit ng gayong kabigat. Sa bawat tulak at sa bawat kapig ay lalong nanlalalim ang kanyang malalalim ng balagat. Ang nag-usling mga ugat sa kanyang braso ay waring nagsisipagbantang mag-ikasan. Natuon ang tingin ko sa kanyang kamay. Kuluntoy, butuhan. Si ina ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ngunit ang gilingang bato ay iyon pa rin. Sa gilingang bato ay nabanaag ko ang panahon. Sa lantang kamay ni ina, ay nakita ko ang mga huling sandali ng pakikihamok ng tao sa panahon. Ang tao ay dumarating at yumao. Ang panahon ay nananatili. Si ina ay tao, ang gilingang bato ay panahon. Inagaw ko ang gilingan. Ayaw niyang ibigay iyon. Sa pagpipilitan namin ay napahawak siya sa kamay ko. Naramdaman ng aking kamao ang ligasgas ng kanyang makapal at nagkakalyong palad. Nakadama ako ng di maunawaang panliliit at pagkapahiya. Bumitaw siya sa tatangnan. "Mahihirapan ka," sabi niya. Ako? Na bata at malakas? Ang kanyang inaalala, hindi ang kanyang sarili. "Dati kong trabaho ito," sabi ko. Dati ko nang gagawain iyon. Ngunit ng mga sandaling iyon na muling paghawak ng gilingang pagkaraan ng maraming taon, ay nakaramdam ako ng paninibago. Kay bigat niyon. Nangangalay agad ang kanang braso ko at kinakailangang ihalili ko ang kaliwa. Napansin iyon ni ina at siya'y nangiti. "Hindi ka na marunong," sabi niya. Noong araw, kahit sa kamuraan ko,
ay parang nilalaro ko lamang ang paggiling. Ang palangganay na papangalahati ko sa galapong nang hindi ako nagpapalit ng kamay. Bakit ngayon kay hirap? Naisip ko na ang gaan at bigat ng isang gawain ay naaayon lamang sa kasanayan. Sino ba naman ang nagpapagawa pa sa inyo? Tanong ko. Isang taga-kamyas na importa, panregalo do sa binyag. Hindi na dapat kayo pang tumatanggap ng trabaho at sila. Hindi ba nila nakikita na sa edad nyong iyan kawawa naman kayo kung pagtatrabahuhin pa? Kaya ko yan. Hindi alam ni ina ang taon, maging ang buwan at petsa ng kanyang kapanganakan. Ngunit nang siya'y na maalam at tuusin namin ay humigit kumulang siya ay nasa 80 taon na. Sa mga huling araw ni ina, siya'y nagpapaaninaw na at mahinang-mahina na upang makayanan pang pumihit ng gilingang bato. At ang kanyang sinabi noon, ang pagtigil sa gawaing mahal sa kanya ay maaring magpadali ng kanyang buhay. Ay waring nagkatotoo. Ayon kay Ditse, mula nang mamahinga, si ina ay naging masasakitin ito. Bumilis ang kanyang panghihina. Gayunpaman, kahit paipod-ipod ay lumalabas ito sa kusina, dinadalaw ang kanyang gilingang bato, nakatabi sa ilalim ng kalanan. Hinuhugasan nito iyon o dili kaya'y pinupunasan ng basahang-basa. Bigla rin ang kanyang pagkamatay, tulad ng pagyao ni ama. Ang kalooban namin ay handa na sa mangyayari, ngunit inakala namin na mabubuhay pa siya ng mga 2 o 3 taon pa. Ngunit isang umaga ay dumating sa amin ang aking bayaw, asawa ni Ditse, at ibinalita na patay na si ina. Kung ano ang kinamatay, mahirap matiyak. Ngunit hinulaan namin. Batay sa nakita sa kanya ng mga palatandaan bago siya namatay na iyo'y pulmonya. 3 gabing paglalamay. Sa usap-usapan ay maraming papuri kay ina. Di naiilang patay ang napagmasdan ko sa pagkakaburol. At pangkaraniwang larawan ng patay sa pagkakaburol ay hapis. Ngunit ang aming ina, sa pagkakaburol ay waring nakangiti pa. Nairaos ng maayos ang libing. At kahit sa kanyang kamatayan, kaming mga anak ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gastusan siya. May pera siya sa kanyang bulsikot. Mahigit na 200 piso, husto na sa isang payapang libing. Pagkaraan, bago kami magkanya-kanya ng uwi, ay pinag-usapan namin ang tungkol sa mga naiwang pamana sa amin ni ina. Bahagi ito ng isang matandang kaugaliang hindi lamang sa San Fermin bagkus sa buong lalawigan na sa pagyao ng isang magulang, ang bawat isa sa mga anak ay kailangang kumuha ng kahit isa man lamang na bagay na naiwan, may material mang kahalagahan o wala. Ang dapat pipiliin ng isang anak ay kung alin ang inaakala niya na higit na makapagpapagunita sa kanya sa yumaong magulang. Ang bakuran at ang bahay ay hindi na dapat pang pag-usapan. Buhay pa si ina ay napagpulungan na namin. Si kuya, si ate, si Dico, saka ako. Nasa ano't anuman, ang bahay at bakuran ay kay Ditse. Itinuturing namin na siya ang pinakakawawa sa aming magkakapatid. Kinikilala rin namin na siya ang may pinakamalaking naitulong kay ina sa habanap buhay. Na kaming 4, hindi si Ditse ang higit na nakinabang. Siya rin sa aming 5 ang tanging nakapagsilbi sa aming ina sa huling panahon ng buhay nito. Iniisip namin ang iba pang mahalagang bagay na naiwan ni ina. Isang singsing na may 5 maliliit na butil ng brilyante. Ibigay na rin natin iyon kay Chedeng, mungkahi ni ate,
na ang tinutukoy ay si Ditse. Alam ni ate na wala ni isang pirasong alahas si Ditse. Yun bang gusto mo? Tanong ni kuya kay Ditse. Tumango si Ditse. Tangong alanganin, nahihiya. Isang karaniwang hikaw na tumbaga. Kung walang may gusto noon sa inyo, sabi ni kuya, yun na lang ang akin. Para kay Esther, na tinutukoy naman ang kanyang asawa. Sang-ayon kami. Naalala ni ate ang bulaklaking bestido ni ina, na regalo rin naman niya ni ate sa aming ina noong nagdaang Pasko. Yun na lamang daw ang kukuhanin niya, sabi ni ate. Sa akin yung bulsikot, sabi ni Diko. Baka sakaling kung ibitin ko sa loob ng aming aparator, ay magbigay sa amin ng konting swerte sa pera. Hindi namin napigil. Napangiti kami. Marahil, ang pinagbatayan ni Diko sa kanyang pamahiin ay ang kaalaman niya na kailanman ay hindi nawalan ng lamang pera ang bulsikot ni ina. Iyo'y yari sa sinauna, antigong seda, tahing kamay, at kung hindi ako nagkakamali ay matanda pa sa akin. Binalingan ako ni kuya, ikaw. Sinabi ko na ang nakakwadro, pinintang larawan ng aming mga magulang sa bihis pangkasal. Lahat sila'y nanganga, natigilan. Nahiwatigan ko ang panghihinayang nila na walang nakaalala sa kanila sa larawang iyon. Oh, maayos na, pagkuway tanong ni kuya. Tanguan kami. Pagkaraay, kanya-kanya nang nagpapaalam sa mga may iwan. Dala ang kanya-kanyang inaring pinakamahalagang alaala ng yumaong magulang.